Dahil sa panalo ni Cuadro Alas Casimero at impresibo sa isang hapon, ay talaga namang hinahangaan ng lahat mga idol, lalong-lalo na ang mga taga-Japan, mga idol, na ginulat nga nila at tutong monster nga ito nga si Casimero at binansagan ito na hari sa Japan itong si Casimero. Ika nga mga idol, ayon sa ating mga boxing fans, pinakita ni Cuadro Alas Casimero at pinatpatunayan niya ang kanyang pagbabalik na may kalalagyan itong si Naoya Inoue kung sakali na sila ang maglaban. Ika nga mga idol, ayon sa ating mga boxing fans, kung itong si Casimero, kung tuloy-tuloy lang ang training ni Casimero mga idol, kung baga kondisyon lagi mga idol para hindi mahirapan na makuha ang tamang timbang, ay kahit pa daw itong si David Picasso ang nakakalaban ni Naoya Inoue mga idol dito sa Super Bantamweight Division, ay hindi daw mananalo dito kay Cuadro Alas Casimero. Dahil ito daw ang paborito ni Cuadro Alas Casimero, yung tumatayo lang daw sa harapan, makipagsabayan. Talagang may tulog daw itong si David Picasso. Pero sa pinakita natin ito na Picasso mga idol ni Naoya Inoue, marami nagsasabi na mahina daw itong nilalang si Naoya Inoue. Kung baga, dahil hindi niya natikio itong si David Picasso o na knockdown mga idol, samut-sari ang mga komento na mahinang nilalang. At ito nga mga idol, itong si Haring Alarsik ay grabe, nadismaya daw dito kay Naoya Inoue. Nagbayad daw ito ng 26 million US dollar mga idol, pero hindi daw maganda ang performance mga idol. Aminado naman si Naoya Inoue at ang kanyang tatay mga idol na hindi daw maganda ang kanyang performance. Ayon kay Naoya Inoue mga idol, sa kadahilanan daw na na-distract daw sa ito sa kalaban. Kumbaga doon daw sa locker room ay nagkaroon daw sila, no? Naiingayan daw siya at talagang hindi na siya nakapokus sa kanyang laban. Una daw ay talagang hindi daw maganda sapagkat sa kanyang hand drop mga idol ay sinita daw siya. Pangalawa ay nainis daw siya dahil ang ingay daw sa locker room. Kung baga mga idol, kahit pa si Casimero ay talagang tatalunin siya sa trash talk pa lang, kaya ayaw niyang labanan si Cuadro Alas Casimero dahil nambubuli sa kanya. Kaya mga idol, ibang klase itong si Cuadro Alas Casimero mga idol. Kung sakali, no, mapagbigyan at mapalaban dito kay David Picasso, baka daw itong si David Picasso ay sigurado gagapang daw itong sa Luna. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito kung sakaling itong si David Picasso, dahil tumatayo lang daw ito sa harapan, sigurado may kalalagyan talaga ito ni Casimero kapag makipagsabayan at talagang hindi tatakbo ito. So kayo mga idol, please comment down below na lang mga idol kung ano po ang inyong mga opinion. Sa kabilang banda mga idol, sa laban po ni Naoya Inoue kontra kay David Picasso, ayon sa ating mga boxing fans, dahil daw hindi maganda ang performance ni Naoya Inoue kay David Picasso mga idol, sa panalo ni Naoya Inoue, hindi na daw umakyat itong si Haring Alarsik mga idol. Nagbabayad siya ng 26 million US dollar mga idol para makita kung paano matikio si Picasso at impresibo ang ipapakita ni Naoya Inoue, dahil pound for pound itong si Naoya Inoue, pero hindi daw nangyari. Napaka-boring ang laban, walang knockdown, hindi natikio, kaya nag-utos na lang itong si Haring Alarsik daw mga idol na ibigay ang belt ni Naoya Inoue. Hindi na umakyat ito mga idol sapagkat na-disappoint daw ito ni Naoya Inoue na hindi naman daw talaga totoong monster, kasi hindi niya natikio at knockdown itong prospect ng Mexicano na si David Alan Picasso mga idol. Kumbaga wala pang napatunayan itong si David Picasso mga idol, pero hindi natikio ni Naoya Inoue. Kaya ayun ang mga reason kung bakit hindi umakyat itong si Haring Alarsik sa Lona mga idol, para mismo siya ang magbigay ng ring belt. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? Totoo kaya na itong si Haring Alarsik ay na-disappoint ni Naoya Inoue? Nagbayad siya ng 26 million US dollar pero hindi naman siya nasatisfied sa performance ni Naoya Inoue. Please comment down below mga idol para ating pag-usapan. Maraming salamat. Oh shit! Oh shit!